Sa mga isyu na kinakaharap ngayon ng gobyerno ng Mexico, kung saan dalawang katawan ng di umano'y mga aliens ang ipinakita sa mismong Congress hearing sa bansang ito, mapapaisip ka na lang talaga kung ano nga ba ang katotohanan. Sa episode na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan lamang sa mga sightings ng UFO o Unidentified Flying Objects dito mismo sa ating bansa, para maipakita sa inyo na hindi lamang sa USA at sa ibang bansa nagkakaroon ng mga alien aircraft sightings. Ako po si Roy Z, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa mga nakalipas na taon, alam mo bang napakaraming mga documented at undocumented cases ng UFO sightings dito sa Pilipinas? Totoong marami tayong mga urban legends o kwentong bayan, subalit ang usapin tungkol sa mga aliens at mga UFO na nakuhanan pa ng larawan at mga video. Teka, literal na out of this world ang usapan na ito. Kung nanonood kayo ng History Channel, siguradong narinig nyo na ang tinatawag na Project Blue Book. Ito ay isang series base sa mga pag-aaral ng US Air Force tungkol sa mga mysterious sightings ng mga UFO sa iba't ibang lugar dito sa ating mundo. Ilan sa mga naitampok nila rito ay ang mga UFO sightings dito mismo sa Pilipinas. Taong 1949 at 1957, may mga claims na 2 beses na nagkaroon ng UFO sightings sa Clark Air Force Base sa Clark, Pampanga. Ayon sa report, nakita mismo ng mga piloto ang isang round object na flying vessel na sobrang bilis ng lipad, pero sa panahong ito, wala pang mga aircraft ang nadidevelop na may ganitong kakayahan. 2 ang naging konklusyon ng Project Blue Book. Posibleng isa itong contrails o isang ice cloud na nabuo sa pagdaan ng isang aircraft, o kaya naman ay posible rin na ito ay isang military balloon. Mayroon ding mga sighting sa Camp O'Donnell sa Tarlac noong 1957, pero ayon naman sa Project Blue Book, ito ay ang planeta lamang ng Venus. Noong 1959, isa pang sightings ang napabalita, pero ayon din sa kanila, isa lamang itong aircraft. Somewhere in Luzon, may mga sightings din ng mga UFO around 1962, pero base sa kanilang report, isa lamang itong NASA satellite. Noong September 3, taong 2000, bandang alas 7:30 ng gabi, isang negosyanteng nagngangalang Antonio Israel ang nakawitness sa mga maliliit na kulay pulang bola ng liwanag na tila ba'y sumasayaw sa kalangitan sa bahagi ng Las Piñas. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera upang kuhanan ng video ang mga pangyayaring ito. Tumagal nga ng halos 40 minutes ang kabuuan ng video. Ayon sa lalaki, nasa 12 ball of light ang nakita niya ng gabing iyon, at sinabi niyang marami rin siyang mga kapitbahay na nakasaksi rin sa pangyayari at maririnig nga raw ang hiyawan ng mga ito sa video footage. Ma! My God. UFO! UFO! Dali! UFO? Ayan o, ano yan? Oo. Ano yun? UFO! Anong nagsasabi niyo? UFO! Oo nga. UFO! Ha? Nawala! Ayun o! Ayun, no? Ayun o! Hindi niya replano? Replano yata. Ayun o! Isang team mula sa United Nations sa pangunguna ni Dr. Jin Chu, katulong ang Philippine Weather Bureau, ang nag-imbestiga tungkol sa UFO phenomenon na ito. Samantala, duda naman si Israel dahil tila ba dinidismiss ng gobyerno ang claims tungkol sa UFO sightings na ito. Gayunpaman, wala namang inilabas na konklusyon ang United Nations tungkol sa kung ano nga ba talaga ang kulay pulang liwanag na ito. Pero ang nakakagulat, matapos kunin ng mga otoridad ang video footage, isang air traffic controller mula sa Ninoy Aquino International Airport ang lumutang at sinabing sila mismo ay nakita din nila ang naturang mga liwanag, pero hindi nila ito inilagay sa kanilang logbook. Ayon sa kanya, wala raw sila sa posisyon upang mag-comment tungkol sa pangyayaring ito.
Kung inyong matatandaan, noong April 2015, nag-viral sa internet ang actual video footage ng mga hindi maipaliwanag na liwanag sa Lubao Diversion Road sa Pampanga. Sa video nakuha ni Paulo Gallardo, makikita ang mga stationary o hindi gumagalaw na mga liwanag. Hindi lamang sila ang nakakita sa naturang liwanag na ito. Marami pang mga larawan at video footage ang lumabas at kumalat sa iba't ibang social media platform na talaga namang ikinabahala ng marami. Kinabukasan nga ay binalikan ng grupo ang lugar kung saan nila namataan ng liwanag, pero laking gulat nila dahil wala silang nakitang gusali o ano pa mang pwedeng pagmulan ng kakaibang liwanag na ito. Sky, something like fire, and then it forms into something big, and then now it's forming a V shape. As you can see, I'm on the highway, so here are the cars. So there it is again. It keeps on going up and down, and it multiplies. Now it's going to die out again, and then sooner or later they'll come out in numbers again. It's like they're descending into the clouds. Ayan, 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 ayan. Uy, lima. Ay, ayan. Nagiging lima na siya. Ay, ang dami. Ay, joke. Picture. Ito yun. Ayan. Hindi ito ang kauna-unahang UFO claim sa Pampanga. Marami pang ibang mga sightings ang napabalita rin sa bayan ng Mabalacat at maging sa Angeles City. Ayon naman sa inisyal na ulat mula sa Pag-asa, base sa interview, sinabi nila na hindi ito eroplano, hindi ito drone o kaya naman ano pa mang aircraft dahil hindi nga gumagalaw ang mga liwanag na ito. Sa isang opisyal naman na website ng Philippine Astronomical Society, sinabi nito na hindi UFO kundi mga drones ang namataang lumilipad sa lalawigan ng Pampanga. Umaga ng March 2, 1984, 4 na kabataang lalaki na mag-aaral sa Valencia Elementary School ang inutusan ng kanilang guro upang kumuha ng tubig. Isang pangyayari ang gumulat sa marami sa barangay Valencia, Ormoc City sa lalawigan ng Leyte. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakita ni Ramon Kataag, Richel Basmayor, Gregorio Salinas at Bernardo Tacoy, lahat ay edad 12, ang isang kakaibang bagay na lumilipad. Ayon sa kanila, maihahalin tulad sa isang kabibe ang hugis nito. Unti-unti itong bumaba sa isang palayan malapit sa kanilang eskwelahan. Nag-launch ito ng di umano'y 6 na parang mga paa. Kung gaano araw kabilis ang paglanding nito ay ganon din ito kabilis na umalis. Agad nilang tinawag ang kanilang guro na sina Jerry Fuentes at Nards Melendres. Mismong ang mga teacher na ito ay naka-witness sa iniwang markings ng naturang kakaibang sasakyan. Kaagad namang pumutok ang balita tungkol sa UFO sightings sa Ormoc City. Wala pang isang linggo nang maganap ang sightings na ito, may panibagong sightings na naman sa pareho ding lugar, hindi kalayuan sa unang pangyayari. Sa pagkakataong ito, maliliit na mga hugis kabibi na tila ba mga spaceship ang namataan ng maraming residente. Papasikat na ang araw nang mamataan nila ang UFO na ito, kaya naman makikita na nila ang mga bagay na lumilipad. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa sa mga lumilipad na bagay ang biglang bumagsak. Ayon sa kwento ng mga nakakita sa pangyayari na ito, tila pinipilit ng kakaibang sasakyan na ito na muling lumipad, pero hirap na hirap ito. Sa attempt nga daw nito na muling lumipad ay parang hinihigop nito ang mga dayami. Dito na nga sila tumawag ng kapulisan upang i-report ang pangyayari. Hindi na naabutan ng mga pulis ang nasabing sasakyan, pero nakuhanan nila ng larawan ang di umano'y pinaglandingan nito. Isang patunay na hindi lamang gawa-gawa ang kwento tungkol sa sighting ng UFO sa Ormoc City. Misteryong may tuturing para sa mga residente ng Pulo Pandan, Negros Occidental
ang mga kakaibang bilog na liwanag sa kalangitan noong 2019. Hinala ng maraming nakasaksi, ang liwanag na ito ay mga UFO. Saglit na lulutang, gagalaw at biglang maglalaho ang mga naturang liwanag at madalas nila itong masaksiyan gabi-gabi. May ilang mga residente ang kumuha ng video ng naturang pangyayari. Dito nga ay mapapanood ang tila yellowish na kulay ng liwanag na gumagalaw pakaliwa at pakanan bago tuluyang maglaho. Inimbestigahan din ng isang programa sa TV ang kakaibang pangyayaring ito sa Negros Occidental. Sila mismo, nakita nila at nakuha na ng video ang tila tuldok at pahabang liwanag. Paliwanag naman ng mga tagapag-asa, hindi eroplano, hindi drone at hindi rin bulalakaw ang liwanag na ito, kundi ISS o International Space Station na natatanaw sa kanilang lugar sa tuwing madilim na ang kalangitan. Pero hindi lamang ito ang naunang UFO sighting sa Negros Occidental dahil noong 1979 may isang documented case na inimbestiga ng Philippine Constabulary na ngayon ay PNP tungkol sa sighting ng UFO na naglanding sa bayan ng Calatrava noong April 1 at April 2, 1979. Samantala, April 19, 1979, biglang nagulantang ang Bacolod City, bayan ng Talisay, Silay at EB Magalona dahil ang mothership di umano ng UFO ang namataan sa mga lugar na ito. Nag-launch pang araw ito ng mga maliliit na mga aircraft na kalaon ay gumawa pa ng V-formation patungo sa kabundukan. Marami ang mga naka-witness ng di umano'y nakakatakot na pangyayari na ito. Maging ang mga pulis ay nakita rin ang pangyayari. Ayon sa ibang mga naka-witness, isang tila ba oval-shaped flying object ang naglabas ng aabot sa 30 smaller vessel at namata nito ng mga pasahero ng isang bus sa Silay City. Ang mga witness sa iba't ibang lugar na ito, pare-pareho ang kanilang statement patungkol sa mga na-witness nila na mga misteryosong bagay. Ang paliwanag naman ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental, lumitaw di umano sa kanilang investigasyon ng liwanag na ito ay red flares lamang mula sa mga mandaragat na nagsisignal para sa isang emergency. Base sa mga impormasyon, video footage, larawan at kwento ng mga mismong witness, ano sa tingin mo ang mga liwanag na ito na namataan sa kalangitan? Naniniwala ka ba sa pahayag ng ating gobyerno o talaga kayang may mga UFO at may mga buhay sa labas ng ating planeta na maaaring noon pa man ay nag-iimbestiga na sa planet Earth? Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.